Ang gabi po sa inyong lahat. Muli ito po ang inyong lingkod, Miss Mia, na maghahatid na naman po sa inyo ng isa na namang horror story. Halina't samahan niyo po akong makinig at samahan niyo po akong matakot. Mahinang hihip ng hangin sa saradong espasyo, kuliglig sa malayo. Patak ng tubig mula sa lumang tubo. Alas 2 na ng madaling araw. Dahil sa dagsa ng trabaho at sunod-sunod na overtime, mag-isang lumabas si Lenny mula sa gusali ng kaniyang opisina. Malamig ang hangin, halos wala ng tao sa kalsada. Nakatayo siya sa gilid ng daan abang paulit-ulit na tinitignan ang screen ng kaniyang cellphone. Searching for drivers. Searching for drivers. Ilang minuto na siyang naghihintay. Walang tumatanggap ng kaniyang booking. Hanggang sa biglang nag-pop up ang kanyang notification. Pickup location adjusted to nearest safe soon. Sandaling kumunot ang noo ni Lenny. Pagkatapos, nabasa niya ang nakasulat sa ibaba. Basement 3, Bay 12. Napatingin siya sa direksyon ng lumang parking building sa tabi ng abandonadong mall. Ang basement 3 ang pinakamababang palapag nito. Ilang taon nang sarado ang mismong mall, pero ginagamit pa rin ang underground parking para sa ilang late nights pickups. Nag-alinlangan si Lenny, pero alas 2 na ng madaling araw. Pagod na siya. Ang tanging gusto na lamang niya ay ang makauwi na kahit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib, ay bumaba na siya. Mabagal na yapak ng sapatos. Sa bawat hakbang ni Lenny pababa sa rampa, unti-unting nawawala ang ingay ng kalsada sa taas at ang mga sasakyan, ang busina, ang mga tao. Lahat ay unti-unting nilalamon ng katahimikan. Hanggang sa basement 3 na lang ang tanging maririnig sa isang malawak at halos na abandonadong parking area. Amoy amag, amoy lumang langis, amoy kalawang. Karamihan sa mga fluorescent light ay patay. Ang ilang gumagana na may patay sindi na para bang anumang oras ay tuluyan na ring mamamatay. Mahabang anino ang gumagapang sa mga poste at bakanteng parking slot. Tumingin si Lenny sa kanyang cellphone. Driver arriving in 2 minutes. Napabuntong hininga siya. Ay, bakit naman kasi dito pa ang pick-up point? Napakadilim naman dito. Nakakatakot. Ang wika ni Lenny. Biglang may kumalabog na lumang tubo sa kanyang likuran. Napahinto si Lenny. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Walang sasakyan. Wala ni isa mang gumagalaw. Pero sa pinakatulong bahagi ng basement 3 sa may Bay 12, parang may dalawang mata nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Nagpatuloy sa paglalakad si Lenny patungo sa poste na may nakasulat na Bay 12. Ang ilaw sa ibaba nito ay patay sindi. Bukas, patay. Bukas,
patay. Bukas, patay sindi ang ilaw. Sa bawat pagsindi ng ilaw, ilang metro ng parking area ang nakikita niya. Bawat pagpatay nito, parang may nawawalang bahagi ng kadiliman. Tumingin siya sa cellphone. Biglang naging pula ang signal. Tinaas niya ang cellphone. Bakit nawalan ng signal? Sandali siyang naghintay. Magme-message pa naman ako kay mama. Walang signal, walang internet, walang tawag. At pagkatapos, pumutok ang fluorescent light sa ibabaw niya. Tuluyang nagdilim ang basement. Ang tanging liwanag na lang ay ang maliit na screen ng kanyang cellphone. Huminga ng malalim si Lenny at doon niya narinig. May kumakaladkad. Hindi ito gulong. At lalong hindi rin ito daga. Parang mga kuko. Maraming kuko. Dahan-dahang kumakalat ang tunog sa paligid niya. Paikot. Papalapit kay Lenny. Sino yan? Sino yan? Sumagot ka. Sino yan? Manong guard? Manong guard? Ngunit tahimik, walang sumasagot. Manong guard, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Natatakot ako eh. Tumigil ang kalmot. Napatigil din si Lenny. Akala niya tapos na. Hanggang sa may narinig siya, direkta sa kanyang likuran. Isang kalmot, napakalapit. Sa sobrang takot, binuksan ni Lenny ang kamera ng kanyang cellphone. Itinaas niya ito patungo sa madilim na parking area. Kung may tao man, makikita niya. Kung may hayop, makikita rin niya. Pero higit sa lahat, gusto niyang malaman kung ano ang mga sumusunod sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang kamera. Sa isang iglap ng liwanag, may nakita siya. Sa di kalayuan, isang nilalang, napakatangkad, napakapayat, maputla at kulay abo ang balat. Nakabaluktot ang mga tuhod at siko nito sa hindi likas na anggulo. Ang mga mata, malalaki, walang kislap, direktang nakatitig sa kanya. Napaatras si Lenny. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi siya makapagsalita. Pero sa halip na tumakbo, muli niyang pinindot ang kamera. Sa pagkakataong iyon, mas malapit na ito, nakaluhod sa semento, nakatagilid ang ulo at nakangiti ng malaki. Ang magkabilang gilid ng labi ay tila punit hanggang tainga. Napaluha si Lenny. Hindi ito totoo. Hindi. Muling itinaas niya ang cellphone sa ikatlong pagkakataon. Wala na ang nilalang. Walang tao sa harapan niya. Walang anino. Walang kahit ano. Mahabang
Mabilis ang paghinga ni Lenny. Puno ng kaba at takot. Siyang dahang-dahang lumingon. Wala sa kanan, wala sa kaliwa, wala pa rin. Huminga siya ng malalim hanggang sa may naramdaman siyang malamig na hangin sa kaniyang batok. Ordinaryong hangin. Isang hininga. Malamig, mabaho, amoy na bubulok na karne. Nanigas ang buong katawan ni Lenny. At bago pa siya makagalaw, isang kamay ang dahang-dahang dumapos sa kanyang balikat. Mahaba ang mga daliri, maitim ang mga kuko, at malamig na parang bangkay. Para itong isang bangkay. Dahang-dahang lumapit ang mukha ng nilalang sa kanyang tainga at pumulong ito. Sino ang hinihintay mo, Lenny? Sino? Malakas na sigaw ni Lenny. Itinulak niya ang sarili para makatakas at tumakbo ng buong lakas patungo sa rampa. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nag-isip. Takbo lang, takbo lang, takbo lang, takbo! Tanging mabibilis na tunog ng sapatos ni Lenny ang maririnig, kasabay ng kaniyang hingal. Ngunit may isa pang tunog sa kaniyang likuran na sumusunod. Hindi nagtatago ang nilalang. Hinahabol siya. Gumagapang ito gamit ang paa. 4 na paa. Mabilis. Napakabilis. Tumatalon sa mga poste. Gumagapang sa dingding. At kung minsan, sa kisame. Umiiyak si Lenny habang tumatakbo. Tulong! Tulong! Tulungan ninyo ako! Oh Lord, please, pakiusap. Tulungan niyo po ako. Palapit ng palapit ang tunog. Ramdam na niya ang presensya nito sa likuran. Parang anumang segundo, mahahawakan na siya nang maramdaman niyang may mga daliring halos sumayad na sa buhok niya. Nakita niya ang liwanag, ang dulo ng rampa, ang labas. Tumakbo siya ng buong lakas at sa mismong sandaling makalabas siya, isang puting sedan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Sumilaw ang headlights nito, binuksan ang passenger door at may boses na agad na tumawag sa kanya. Ma'am Lenny, kayo po yung nag-book. Hindi na nag-isip si Lenny. Sumakay siya at buong lakas na isinara ang pinto. Umandar agad ang sasakyan. Napasandal si Lenny sa upuan. Hawak ang kanyang dibdib. Humahagulgol, nanginginig. Sa wakas, ligtas na siya. Iyon ang akala niya. Tumingin siya sa bintana, sa malayo, sa dulo ng rampa. May nakita siyang nakatayo. Ang nilalang, hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang sa kanya at kumaway.
Pagkatapos, unti-unti na itong lumubog pabalik sa kadiliman ng basement 3. Napapikit na lamang si Lenny. Huminga ng malalim. Napatingin sa driver. Umiiyak at puno ng hingal. Salamat po, mamang driver. Salamat po. Salamat po. Diyos ko po, akala ko mamamatay na ako doon. Katagal niyo po kasi. Ngunit may bagay siyang napansin sa ibaba. At wala ring sagot ang driver. Nakatitig lamang ito sa kalsada. Tahimik. Masyadong tahimik. Napansin ni Lenny na walang ilaw sa loob ng sasakyan. Walang music. Walang GPS. Walang Waze. Tigit sa lahat, walang ride-hailing meter. Unti-unting bumalik ang kaba sa dibdib niya. Tumingin siya sa dashboard. Walang active trip. Walang booking. Walang pangalan niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Tumingin rearview mirror at doon nanigas ang buong katawan niya. Walang mukha ang driver. Ang magkabilang gilid ng kanyang pisngi ay may mahabang tahi at ang buong mukha niya ay gawa sa makapal na itim na usok. Gumagalaw ito, umiikot, parang may kung anong buhay sa loob. Hindi makagalaw si Lenny. Dahang-dahang bumaba ang kamay ng driver sa dashboard. Nuha nito ang cellphone at ipinakita sa kanya ang screen. Walang app, walang booking, walang active trip, walang kahit anong record. Tumingin ang driver kay Lenny. Dahan-dahan, napakabagal. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nitong puro itim at usok. Bumuka ang bibig nito at mula sa napakalalim na bahagi ng kanyang lalamunan, may lumabas na basag at paos na tinig. Hindi ako ang nabuk mo, Lenny. Hindi ako. Minto sandali ang driver at ngumiti. Pero matagal na kitang hinihintay. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito kay Lenny. Sa ibaba, nagsimulang manginig ang buong sasakyan. Ang mga ilaw sa dashboard ay sabay-sabay na nag-on. At sa screen ng cellphone ni Lenny, biglang lumitaw ang isang bagong notification. Tumingin siya, nakasulat, "Trip completed." Napatingin siya sa driver at sa ibaba ng notification may isa pang linya. "Passenger Lenny, status arrive." Napaatras si Lenny. Hindi maaari. Hindi. Yan ang tanging sambit ni Lenny. Ngumiti ang driver at sa unang pagkakataon, bumuka ng malawak ang bibig nito. Mula sa loob ng itim na usok, may boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ka pa nakakarating, Lenny. Dinala ka na namin. Tanging pag-iyak ang nagawa ni Lenny. Mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang napakahinang bulong. Nanginginig si Lenny. Hindi niya alam kung umiiyak ba siya o kung simpleng sinusubukan lamang ng katawan niya ang huminga. Nakatingin siya sa screen ng kanyang cellphone. Trip completed. Sa ilalim nito ay may nakasulat, "Passenger Lenny." At pagkatapos,
May salitang hindi niya maintindihan. Destination, basement 3. Napatingin siya sa driver. Hindi ako papunta doon. Huminga siya ng mabilis. Galing ako sa basement 3. Dinala niyo ako sa labas, hindi ba? Hindi sumagot ang driver. Tahimik lamang itong nakatingin sa kalsada. Dahang-dahang tumingin si Lenny sa labas ng bintana. At doon niya napansin ang isang bagay. Hindi siya nasa highway. Hindi siya nasa main road. Hindi rin sila nasa lugar na pamilyar sa kanya. Sa halip, bumaba ang sasakyan, isang rampa pababa. Muling nakita ni Lenny ang mga konkretong poste, mga fluorescent light, mga lumang tubo at mga numerong nakapinta sa dingding. B1, B2 at pagkatapos B3, nalaki ang kanyang mga mata. Hindi tayo bumaba. Hindi maaari. Napatingin siya sa driver. Manong, saan niyo ako dinadala? Dahang-dahang ngumiti ang driver. Kung saan ka dapat naroroon. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Lenny. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Hindi bumukas. Muli niyang inawakan ng lock. Wala. Sinubukan niyang buksan ang bintana. Hindi gumagana. Kinuha niya ang cellphone. Walang signal. Tinawagan niya ang kanyang ina. Walang sumasagot. Muli, tinawagan muli. Wala pa rin. Hanggang sa biglang may pumasok na notification. Isang larawan. Hindi niya alam kung saan galing. Binuksan niya at halos mabitawan niya ang cellphone. Larawan iyon ng basement 3. Bay 12. Parehong lugar kung saan siya unang nakatayo. Pero may isang kakaibang bagay. May nakasulat sa lumang concrete wall. Maraming pangalan. Dose-dose ng pangalan. At sa pinakailalim, may bagong pangalan. Lenny. Nanginginig ang kamay ni Lenny. Paano napunta dito? Paano napunta ang pangalan ko dito? Dahang-dahang nagsalita ang driver. Hindi ikaw ang unang sumakay. Napatingin si Lenny sa kanya. Marami nang naghihintay sa basement 3. Huminto sandali. May mga nawawala. May mga hindi na nakakauwi. At may mga pasaherong tulad mo. Dahang-dahang lumingon ang driver na hindi na talaga nakalabas. Tumigil ang kotse. Nasa pinakailalim na sila. Basement 3, Bay 12. Parehong lugar, parehong poste, parehong dilim. Dahang-dahang bumikas ang passenger door. Hindi makagalaw si Lenny. Sa labas ng sasakyan, may mga taong nakatayo. Tahimik, mapuputla, nakayuko. May mga sugat. May mga pasa. At ang iba, parang ilang taon nang patay. Lahat sila ay nakatingin kay Lenny. At pagkatapos, isa-isa silang nagsimulang lumapit sa sasakyan. Sino sila? Walang sumagot hanggang sa may isang babae na lumapit sa bintana. Maputla ang mukha, basag ang noo at may mahabang sugat sa leeg. Dahan-dahan siyang ngumiti. Babae, pasaero rin ako. Napaatras si Lenny. Matagal na. May isa pang lalaki sa likuran mo. 3 taon na akong naghihintay. May isa pang boses. Ako 7 taon at isa pa 12. Nagpatuloy ang mga boses parang hindi na mabilang hanggang sa tuluyang napuno ang bulong ang basement. Hinihintay ka namin. Hinihintay ka namin. Hinihintay ka na namin.
Napapikit si Lenny. Umiiyak, sumigaw, humingi ng tulong, pero walang dumating. Sa harap niya, dahang-dahang lumapit ang driver. Bumaba ito mula sa kanyang upuan at ngayon lamang niya napansin. Hindi pala pa ang ginagamit nito sa paglalakad. Para itong lumulutang. Ang katawan nito ay nababalot ng itim na usok. Huminto ito sa harap ni Lenny at bumulong. Alam mo bang kung bakit walang driver na tumatanggap sa booking mo? Tahimik si Lenny. Alam mo ba kung bakit ikaw mismo ang ipinadala sa basement 3? Dahang-dahang humiling si Lenny. Ngumiti ang nilalang. Dahil wala namang booking, wala kang driver, walang trip, at wala kang pupuntahan. Dahan-dahan nitong itinuro ang likuran ni Lenny. Dahil lang totoo, hindi ka namin dinala rito. Huminto ito, matagal ka nang nandito. Biglang nagbago ang paligid, nawala ang kotse, nawala ang ilaw, nawala ang driver, at nakita ni Lenny ang kanyang sarili, nakaiga sa malamig na semento ng V12, mag-isa. Suot pa rin ang damit na suot niya ng gabing iyon. Katabi niya ang kanyang cellphone, basag ang screen, patay, at sa tabi ng kanyang katawan may maliit na papel. Isang resibo, nakasulat, pick up 2:03 a.m. Destination, basement 3. Status, completed. Passenger, Lenny. Sa ibaba nito may petsa, at nang mabasa niya iyon, at nang mabasa ni Lenny, napahigbi siya dahil ang petsang nakalagay sa resibo ay 3 araw na ang nakalipas. 3 araw nang hinahanap ng pamilya ni Lenny ang kanyang kinaroroonan. 3 araw nang hindi siya umuwi. 3 araw nang walang sumasagot sa kanyang cellphone. At nang dumating ang mga pulis sa lumang parking building, wala ang kanyang cellphone, nasa loob ng kanyang opisina, at si Lenny natagpuan nila sa basement 3 Bay 12, nakahandusay sa malamig na semento. Wala ng buhay, walang bakas kung paano siya nakarating doon, walang driver, walang sasakyan, walang CCTV footage ng kanyang pagpasok, at ang mas nakakatakot, sa CCTV ng basement 3, eksaktong 2:03 a.m. makikita si Lenny na naglalakad mag-isa papuntang sa Bay 12. Walang sumusunod, walang kotse, walang driver, at makalipas ang ilang minuto, bigla siyang huminto, tumingin sa isang bahagi na madilim sa parking area at tila may kinakausap. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumakay sa isang sasakyang hindi makikita ng kamera, at bago tuluyang nawala si Lenny sa frame, may isang bagay na nakita ang security guard nang i-review niya ang footage. Sa likuran ni Lenny, may isang napakatangkad na nilalang. Nakayuko, nakatitig sa kanya, at habang papasok si Lenny sa sasakyan, dahan-dahan itong umingiti. Simula noon, isinara na ang tuluyan ng basement 3. Wala nang pinapayagang bumaba roon. Pero makalipas ang ilang buwan, may bagong security guard na nakatalaga sa lumang parking building. Isang gabi, 2:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang lumang intercom. Hello? Walang sumagot, hanggang may narinig siyang boses ng isang babae, mahina, nanginginig, parang umiiyak. Lenny, kuya, may booking po ako. Nanigas ang security guard.
Tumingin siya sa monitor sa CCTV basement 3. May isang babae na nakatayo sa Bay 12. Si Lenny, maputla, nakayuko at nakatingin mismo sa kamera. Unti-unting itinaas ni Lenny ang kamay at kumaway. "Kuya, pakisabi sa driver, naghihintay po ako dito sa ibaba." At sa huling segundo, isang malalim na boses ang bumulong. "Next passenger. Next passenger." Saan na naroroon si Lenny? Alam ba ni Lenny na hindi na siya makakabalik sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, at sa kasalukuyang buhay?